Ayan, hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Ayan, tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Namiss ng mga tao ang isa't isa. Hindi nila ako naririnig. Sige po, tayo po ay tumayo. Magpapasimula po tayo ng ating panalangin ngayong umaga at tayo po ay mag-aaral. Let's pray, Lord. Salamat po sa ito, Panginoon. Sa buhay ng Lord God na nandito po sa inyong bahay sambahan, Lord. I pray na I continue to open our hearts and our minds, Lord God, and bless each and every one of us here, Lord God. And I pray na sa lahat po na mapakinggan po namin, Lord, ay may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. Continue to search our heart, Lord God, and to cleanse our hearts, Lord God. At patuloy na ikaw po ang magbigyan po namin ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa salamat. Patuloy po na kayo ang pumagitna sa araw na ito at sa buhay po namin. In your mighty name I pray. Amen! Amen! Very good si Gabi. Amen! Sige po, tayo po ay mag-awitan para sa Panginoon. We are the tribes of Jesus. Okay na. Digdig ka lang. Yeah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you.
Wala kang katulad, O Diyos. Your love is beautiful. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. 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 Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. Yes, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Yes, Lord God, let the praise begin, Jesus. Thank you, Lord God. Praise begin for your love. All for your love, Jesus. All for love, the Father gave.
glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. You're my beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. You're everything we need, Jesus. Everything I need is you. You're my beginning, my forever. You're everything we need, Jesus. Everything I need is you. Is you. Lord, you are everything we need. You are the beginning and the forever in this life, Jesus. Thank you, Lord God. All for love, a Savior, praise. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw them to you. To you. To you. To you. Everything I need is you. You're my beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. You're everything we need, Jesus. Everything I need is you. You're my beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. Thank you, Lord God. Ikaw lamang po ang aming kailangan, Panginoon. So this morning, Jesus, we call upon your name and we call upon your angels that we may be surrounded in this place, that we may feel your love, we may feel your embrace, Jesus. We desire to have an encounter with you this morning, Lord God. Let us feel your presence, Lord God. Standing here in your
grace so relentless. I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy's sea. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, when I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you. Your love so deep, Jesus. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all. Listen, my love so deep, your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all
I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay nasa inyong harapan ngayong umaga. Humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at kasalanan namin sa iyo at sa aming mga kapwa. Nananalangin, Panginoon, na ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa lugar na ito. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. At dinggin mo ang bawat laman ng puso at isipan ng bawat isang anak mo na narito ngayon. Ano man po ang laman nito, kaligayahan, kalungkutan, pag-ibig, puot, Panginoon, pag-aalala. Ikaw, Panginoon, ang humawak ng lahat ng ito. Ang iyong pag-ibig na napakaganda, ang bumuo ng aming mga puso. Kung nakikita niyo man po na may mga lamat ang aming mga puso, Panginoon, heal us, Jesus. Heal us so that we can see things beyond our eyes. Heal us so that we can love others as much as you have loved us. Heal us, Lord God, so that we can bring you to a lot of people outside of this room and we can declare your holy name as our Savior. We can make people known of your beautiful love. We can make people known that everything that we have in our lives today are all because of your everlasting love. Kami po ay nagpapakumbaba ngayong umaga, Panginoon, at sumasamo sa iyong pag-ibig. Punuan niyo ang aming mga puso ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo, ng liglig, siksik at umaapaw. Na sa bawat pag-apaw nito, Panginoon, ay maibahagi namin ang pag-ibig na ito sa aming mga kapwa. Na maiparamdam namin sa kanila ang tapat at wagas mong pag-ibig sa aming lahat. Kung saan, Panginoon, walang pagdurusa, walang kalungkutan, kundi puro kaligayahan, pagmamahal, kaginhawaan na nanggagaling sa iyo. Lord, draw us near to you. Give us your grace and mercy, Lord God. Remove all of our fears, Jesus. As we breathe into you today, as we lead into you today, as we call upon you, Lord God, and all of your angels that you sent here today, we stand here in your presence, Jesus. Lead us, Lord, and give us a love that's everlasting as we sink deep into you, as we lead into you, as we breathe into you, Jesus, as we live for you, only for your glory, only for your love, only for your mightiness, Jesus, only because you are alive, only because you are our God, only because we are here because of you. Wake us up, Lord God, wide awake so that we can feel your love in this world. So that despite all of the troubles and all of the challenges, Lord God, we can learn how to be grateful for you. That we may be thankful every day, every minute, every second of our lives, Jesus. That we may shout your name, our King, to everyone that we are to meet, Jesus, and to everyone around us, Lord God. Let us breathe into you, Jesus, and let us lean into your love. I'm wide awake, drawing close, steered by grace. All my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I leave
Amen and amen! Salamat po, Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Morning! Naranasan niyo po ba ang pag-ibig ng Panginoon ngayong umaga? Amen! Amen! Sige po, ipagsigawan po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sino po ang nais na magtaas ng kanilang kamay for our testimony this morning? Summer. Yes, Summer. Anong gusto mong sabihin, anak? Thank you, Jesus! Yan. Thank you, Jesus. Sino pa po ang nais pong magtaas ang pangalan ng Panginoon ngayong umaga? Hi, thank you Lord. Kasi 1 year uli kami ng asawa ko last Friday. Ano ba yung Friday? Thursday pala, October 31. Ayan, happy anniversary po kay Pastor Eve at kay Sister Cynthia. Anniversary po namin, piras ng araw ng mga patay. Sino kaya magpapakasal ng araw ng mga patay? Kami lang po yun. Kayo po ba ay nagkakilala sa sementeryo? Meron na po ba na nais magtaas ang pangalan ng Panginoon ngayong umaga? Ang mga pinagpala po ng Kami lang may Panginoon. anniversary ng ganun eh. No? Unique. Unique. Wala na po, talaga po ba? Sige po. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi tapos ko po yung dito pala. I mean, parang most of the subjects ko tapos na yung exam. Thank you sa Lord kasi yung 3 days na yun, I barely sleep siguro mga 2 hours, 1 hour lang po. So thank you sa Lord kasi kahit ganun, I get through the 3 days po na mag-full straight. Thank you. Amen. Thank you, Jesus. Thank you rin po kay Lord at si Wisdom, wala pa po yung grade. Abang na abang talaga kami sa grade ni Wisdom. Pero may isang teacher na po na nag-email, 83 siya, kaya sobrang saya po namin. Thank you, Lord. Sana the rest ng grade niya ay ganun din. Ayan. Meron pa po ba na nais sumataas? Yes. Panat ko po dito, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa update na din po sa sitwasyon ni Papa. So far na ang ganda po nung reaction ng katawan ni Papa sa dialysis na parang thrice na po siyang dinialysis from yung hospital siya. Tapos ito din po yung pinakamagandang BP ni Papa, parang 111, 70 siya. Kasi ang normal BP ni Papa mga 150, 160 over 120, kaya po mataas talaga. So yun po, natanggal na din yung pamamanas ng ano niya at yung creatinine niya unti-unti na bumababa. Yun pong projected operation nung yung bypass ni Papa sa Friday po. So prayer request na din na ihingin ko po na ipanalangin po natin si ang pagkagaling ng Papa. Yun po, yung prayer request na din po, tulungan niyo din po kami sa financial ano namin. Currently po may mga kamag-anak kami na inilalapit sa salamat sa Panginoon sa mga taong pinapadala niya para tumulong sa patuloy na kagalingan at saka sa strength kasi kaming lahat ano po medyo nahihirapan dahil from yung pagbabantay ni Lola doon, walang nagtatao sa parlor. Tapos tinutulungan ko si Lola doon pero walang masyado nag-aasikaso sa mga bata, nakakapagluto, nakapagpakain sa kanila. So salamat sa Panginoon sa strength, sa patuloy na provision niya sa amin lahat. Salamat sa Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Naalala ko po, gusto ko lang pong i-share. Naalala ko po kagabi, pagbago po kasi ako matulog, naghahanap ako ng palabas sa Netflix. Tapos kagabi, I stumbled upon yung Unsung Hero na palabas. Hindi ko po alam kung napanood niyo na yon, pero true to life story po siya ng Family Smallborn.
So ito pong Family Small Born na to, sila po yung kumanta ng He Makes Everything Beautiful. I think yung pangalan ng band nila, King plus Country. Tapos magkakapatid sila. Tapos yung story po ng buhay nila, kwento ko lang po maiksi yung story po ng buhay nila, yung tatay po nila ay artist promoter. So pag may mga concert, may mga world tour, yung mga artista, yung tatay nila yung nagmamanage. Tapos yung tatay nila, nagdesisyon na yung isang sikat na artista, ipagtutour niya. Kaya lang, nag-flop yung tour. So naubos lahat ng pera nila. Tapos dahil doon, kailangan niya lang lumipat ng Amerika, taga-Australia sila, kasi wala na nag-hire sa kanya sa Australia. Kasi wala nang artista, wala nang company na naniniwala sa kanya na kaya niya mag-promote ng artista kasi ngayong huli, nag-flop. So ngayon, lumipat sila ng Australia. Lumipat sila ng Amerika. Mag-asawa sila, tapos 6 yung anak nila. So lumipat sila ng Amerika, tapos nung nandun na sila sa Los Angeles, California, naharap sila ng custom. Kasi nung nagtatanong yung officer ng immigration officer, kung gaano sila katagal sa Amerika. Sumagot yung tatay, sabi niya 6 months. Sumagot yung anak na isa, sabi 2 years. Kasi ang sabi nung magulang, setting of expectation nila sa mga anak nila, 2 years tayo doon. Pero yung visa nila, 6 months lang kasi. So na-hold sila ng immigration. Ending, na-delay yung, na-miss nila yung flight nila, papunta ng Nashville. So, nag-train sila. Buong pamilya papuntang Nashville. Pagdating nila ng Nashville, yung bahay na titirahan nila, so na-hire kasi yung tatay niya doon, no? Yung bahay na titirahan nila, nagulat sila pagpasok nila, walang furniture at all. Bare house talaga. So sabi ng tatay nila, okay, sige, pupuntahan ko yung nag-hire sa akin kinabukasan ng umaga. Pagpunta niya kinabukasan ng umaga, apparently, meron na palang ibang deal na na-close yung company na mag-hire sa kanya. So, ending, hindi siya na-hire. So ngayon, wala silang trabaho, wala silang pera, wala talaga silang furniture. Kasi sapalaran talaga eh. Kasi yung tatay medyo mataas yung pangarap. So lahat sila, 7 sila doon, 8 sila. Tapos buntis pa yung asawa. So pang 7 na anak. So 9 na sila ngayon, no? One time, maka-Diyos sila. Maka-Diyos sila. Na lahat ng gusto nila, ang mga anak nila, pag may naiisip na gusto, inaaya yung buong pamilyang mag-pray. So, every day, nagpe-pray sila. Tapos kumakanta sila bago sila kumain. Meron silang family song about praising Jesus, thanking Jesus, tuwing bago sila kumain. Tapos, naghanap sila ng church doon. Tapos, nakakita sila ng church, merong mag-asawa na gustong tumulong sa kanila. Tapos, nung one time, naglilinis sila ng lawn nila, may kapitbahay silang dumaan. Sabi sa kanila, pwede bang linisin nyo rin yung lawn namin? Kasi yung tatay, mataas yung pride, sabi, hindi kami naglilinis ng iba. Pero yung anak na pangalawa sa panganay, sumagot, magkano po bababayad nyo sa amin? So, ang naging trabaho nila, naglilinis sila ng bahay at saka ng lawn ng mga kapitbahay nila. Sabay-sabay sila, isang buong pamilya. Tapos yung mga churchmates nila, nire-regaluhan sila ng furniture. Yung mga churchmates nila, dinadalaw sila, binibigyan sila ng mga pagkain. Tapos sa prayer house nila, sa wall nila, nakalagay doon yung mga prayers nila at saka yung mga gusto nilang ipagpasalamat sa Diyos. So napakaganda po nung palabas kagabi. Grabe yung faith ng family na yun. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi kagabi po, made me even more realize how blessed we are. Diba? Na una, napaka-blessed natin kasi meron tayong tinatawag na Diyos. Pag meron tayong kailangan, pag meron tayong panalangin, meron tayong tatawagin. Mahirap po yun na walang tatawagin, di ba? Parang halimbawa kung anak ka, wala kang tatawaging magulang, mahirap. Kung magulang ka, wala kang tatawaging anak, mahirap din. Pero napaka-bless po natin kasi regardless of our situation, meron tayong Diyos na pwedeng tawagin. Yun po yung isang na-remind sa akin. At yung pangalawa pong na-remind sa akin is the power of God giving you a family. Na kahit gaano kahirap yung sitwasyon ng buhay, pag may pamilya ka, He makes everything beautiful. He makes everything joyful. Diba? Kasi kagabi nung nanonood ako, sabi ko, grabe, kung ako yung nasa sitwasyon na yun, hindi ko kaya. Na halos wala silang kainin. Pero sila nagpipray sila, nagdadasal sila, magkakasama sila, nagtatrabaho. Diba? Kaya sabi ko, kay Jay, no, kahit na mahirap yung sitwasyon po namin ngayon, kasi pag nasa ospital si Jay, normally ako nagtatrabaho lang po, natutulog, ganyan. Ngayon,
Pag umaga, kailangan ko muna antayin pumasok yung mga anak ko, so medyo kulang na ng tulog. Tapos lahat kami nag-a-adjust sa sitwasyon ni Papa. Pero, I praise the Lord kasi napaka-blessed po namin na nangyayari to sa aming lahat kasi isang buong pamilya kami. Nasabay-sabay namin pinagdadaanan yung mga ganito. Yung mga in-laws ko nga po, tsaka si Jay, hiyang-hiya sa akin na sinasabi nila na pasensya na daw at pati ako nadadamay. Pero maligaya po ako na nadadamay ako kasi ibig sabihin na may pamilya ako. Ibig sabihin no, magkakasama kami kahit anong mangyari. Di ba? Sabi nga po nung favorite na character ni Jay sa Bible, si Job, sa magandang sitwasyon lang ba natin pupurihin ang Panginoon? Di ba? Dapat natin purihin ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Kaya ako po nagpapasalamat ako kay Lord kung kayo po ay may Netflix. Panoorin niyo po yung Unsung Hero. Kasi it will remind you of how beautiful life is. Despite kung ano man po pinagdadaanan natin, napakaganda ng buhay. Promise po yan. Kapag ka meron kang Panginoon sa buhay mo, talagang hindi ka magpukulang. Ayan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung story na yun kasi kagabi talagang sabi ko ay i-share ko to sa church. Napakaganda nitong istorya na to. One of the best movies I've watched so far. Ayan po. Sige po, meron pa po ba last call bago po tayo dumako sa ating tithes and offering? Kung wala na po, tayo po ay dumako sa ating tithes and offering. Awitin po natin ang give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Nalangin ko na. Lord, we thank you po sa tradition na patuloy niyong binibigay sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na makapagbalik kami, Lord God, ng aming tithes and offering sa iyo. Kagaya nga po ng sinasabi mo sa Malakay 3:10, bring ye all your tithes into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this, see if I would not open the gates of heaven and have so much blessing that you do not have enough room to store it, Lord. Salamat po. At alam ko po na binibigyan niyo kami ng mga pagkakataon na pagsubok, Lord God.
Pero yun po ang paraan mo para bigyan din kami ng napakadaming blessings, Lord God. Salamat po sa patuloy ng lahat ng patuloy niyong pinapahiram sa amin. Binabalik po namin lahat ng papurit, pasasalamat sa iyo, Lord God. Pinapanalangin po namin ito sa matamis pong pangalan, tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So ngayon po ay wala po tayong communion. I-postpone po natin yan next week. Bago ko po tawagin ng ating pastor, may kling lang po announcement. Ngayon po ay November na. So cut off na po tayo, no, para sa Christmas party. Cut off na po tayo. Kagaya po ng last year, magbibigay po tayo ng invitation para sa ating Christmas party. Ang Christmas party po natin ay sa December 29 sa Jollibee G. Tuason. Tayo po ay naka-reserve na doon. So, nagbibigay po ulit kami ng invitation like last year. Kasi mga nakaraan po, dinadagsa tayo kapag Christmas party, no? Hindi po natin maibigay yung deserving para sa ating mga church members. So, yan po. Abangan nyo na lang po yung invitation. Kukunin po namin sa mga susunod na araw. Ayan, sige po. Ngayon po, tayo po ay handa na para sa ating mensahe ngayong umaga. Tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Eve. Tingnan mo na lang. Hello. Purihin ng Panginoon. Bago po tayo magsimula sa mensahe ng Panginoon, pwede pong ipanalangin natin si Brother Romy, no? Wala ata, Brad. Hello. Hello, praise. 1, 2, 3. Okay. Pwede pong panalangin natin si Brother Romy, represented na ni Pastor Jay. Siya, lay-hands po natin siya. Sa kanya po natin padadaloy yung ating panalangin. Kay Brother Romy. Aming amang Diyos sa langit. Salamat po sa ikaw ang aming buhay na Diyos na siyang nagbigay ng iyong bugtong na anak upang ang aming mga sakit at karamdaman ay dali ng aming Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan. At sa magitan ng kanyang mga sugat at latay, kami nagsigaling. Inaangkin po namin ito para sa aming minamahal. Kasi Brother Romy, Espiritu, Panginoon, nakikita po ang kanyang kalagayan, binibigay po namin ang kanyang katawan sa iyo na gumaling at inaangkin po namin na maging totoo po sa kanya ang kagalingan na dinala na ng aming Panginoong Jesucristo ang aming lahat ng aming mga sakit at karamdaman sa kanyang katawan at sa kanyang mga sugat kami nagsigalin. Kaya nga po, nagpapasalamat na po kami sa kagalingan na pinagkaloob mo sa aming minamahal na kapatid na si Brother Romy. Espiritu, sa kanyang pong kidney, sa kanyang heart, sa kanyang blood pressure, sugar, lahat po, Panginoon, ang kanyang body organ ay inaangkin namin, Panginoon, na pinagaling mo na po siya. Ayon po sa iyong pagmamahal sa kanya at sa iyong pagtubo sa kanya, hindi lamang sa kanyang mga kasalanan, kundi maging sa kanyang mga sakit at karamdaman. Salamat po at nihiling din po namin ang iyong financial provision, kalakasan, Panginoon, sa pamilyang Espiritu na iyo pong silang gabayan, pagpalain, at ibigay pong lahat ng kanilang pangailangan. Ayon po sa iyong awat biyaya, ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Yan. Sa ano pong okasyon ang sinelebrate po natin ng mga nakaraang araw? Ano po? Ano pong akala ko po yung anniversary namin October
31. Saka yung anniversary namin. Natapat po ng araw ng... Sino ba magpapakasal kapatid ng araw ng mga patay? Di ba? Kami lang po yun. Unique. Kasi ang istorya po niyan, para alam po ninyo, hindi naman po talaga kami nagpakasal ng araw ng October 31. Hindi naman po kami ganun ka-desperate. Pero, ang aking asawa po kasi, mahigpit yung kanyang parents, kaya tinanan ko. Ngayon, sa edad namin ito, tinanan ko pa. Di ba, nakakatawa po. At nagpakasal po kami sa City Hall. At nung nagpakasal po kami, hindi naman October 31, kaya lang di sinabi sa amin ng judge na yung effectivity pala ng kasal namin plus 15 days. Nung plus 15 days, akalaan nyo, muntik tumama ng November 1. October 30, isang araw na lang kapatid, November 1 na. Kaya nakakatawa po yung anniversary namin ay parang death anniversary. No? hindi wedding anniversary. Purihin ang Panginoon. Nakakatuwa po ang ating buhay na Diyos. No? Okay, ngayon, araw ng mga patay. Saan po pupunta ang mga patay? Saan po pupunta ang mga patay? Pag namatay po, kikilitin kita sana kita sister tapos kukurkin kita ng pinot-pinot talaga. No? Okay, siyempre po sa sementeryo, ibig sabihin po yung afterlife, saan po kaya pupunta? Diba? Saan po kaya pupunta? Siguro wala na po question, diba? Alam na po natin, dalawa lang naman pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Amen po ba? Okay. Wala pong purgatorio. Invento lang po yun ng Roman Catholic. Ayan. Para po sa kanilang fundraising. Kasi may bayad po yung kada misa bago makaakyat sa langit. So, wala pong purgatorio sa Biblia. Wala pong tinuro. Kahit baliktarin po natin ang Biblia, mga kapatid. Dalawa lang po ang tinuro ni Kristo na pupuntahan ng tao. Isang lugar na sa piling niya, isang lugar po na buhay na walang hanggan, at isang buhay po ng walang hanggang kaparusahan. Yan po ay symbolical po ay langit sa piling ni Kristo ng Diyos at lugar ng kapahamakan, yan po ay ang impyerno. So alam na po natin yan. Amen po, ano? Okay, ngayon, sino po ang pupunta sa langit? Yan po yung pag-uusapan natin. At kayo po ba ay nakakatiyak na sa langit pupunta? Dapat po, amen, di ba? Pero paano po natin natiyak? At sino po yung mga pupunta sa langit? At sino po yung pupunta sa impyerno? Dawa ang mensahe na ito ng talinhaga ng mga asik ay maging malinaw po sa atin ang kasagutan ito. Tayo po yung muling manalangin, hingin ang gabay ng Holy Spirit. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Paunawaan po namin ang talinhaga ng mga asik at mamuhay po kami ayon sa iyong mga salita. Sa pangalan lamang ng aming Panginoon Kristo at sa gabay at pagtuturo ng Holy Spirit, ito pong aming dalangin. Amen. Isa pong palakpak muli. Bibilisan ko sana kapatid dahil may communion. Sinabi ni sister, walang communion. May lunch po tayo. Meron. Di ba rin walang communion? Basta may lunch. Sige po. Okay lang pong gutumin ko kayo. No? Dahil medyo humaba po ito. Ay okay naman po. Meron naman po tayo. Wala po yung relo. Hindi ko po nadala. Kaya pagka nakasimangot na po kayo, hudyat ko na po yun, ako'y titigil na. Okay, pero hanggang nakangiti pa po kayo, tuloy-tuloy pa po. Purihin ng Panginoon. Talinhaga ng mga asik. Makita po natin to sa Luke chapter 8, verse 4 to 8. Ito rin po ay sinulat ni Matthew at ni Marcos. Hindi po yung presidente, ha? Ito po yung Marcos na alagad. Purihin ng ating Panginoon. Basahin na po natin Luke 8, verse 4 to 8. Nang magtipon ang napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa magitan ng isang talinhaga. Araw daw ko, no? Araw daw. Ayun. Sabi sa talinhaga, ang
isang manghasik ay bago po tayo magpatuloy. Balik tayo pala. Okay, alam niyo po ba ibig sabihin ng talinhaga? Sa English po ay parable. So para lang po maging malinaw, ang Panginoong Jesucristo, pag siya po ay nagtuturo sa mga tao, gumagamit po siya malimit ng talinhaga. So ito po ay uri ng kwento. Alam niyo po ibig sabihin ng kwento? Diba? Kwento. Pero kakaiba po kwento ito. Ito po ay, ang talinhaga, pag nagkwento po si Kristo ng talinhaga, ito po ay kwento ng pangyayari ng tunay na buhay. Hindi po ito yung kwento ng isang alamat na hindi totoo o katang isip lang. So pag sinabi po nating talinhaga, ito po ay kwento ng istorya ng normal na pamumuhay na nangyayari sa buhay ng tao. Ayan, ano po ang kakaiba? Dahil ba't ang Panginoon magkwekwento ng istorya na nangyayari sa buhay ng tao? Alam na ng tao yun eh. Di po ba? Kaya lang, ang kakaiba po sa talinhaga na ito ay meron po siyang kahulugang espiritual. Na ang makakahuli lang po nito, ang makakaunawa lang po nito, ay yung mga alagad niya o yung mga tao na talagang gustong makapakinig sa Diyos at mapakinggan po ang Diyos. I-reveal po ng Diyos sa kanila yung kahulugan ng talinhaga. Kaya, pwede nang sabihin, ang talinhaga ay isang makalupang istorya o kwento, subalit may makalangit na kahulugan. Ulitin ko po, ang talinhaga ay makalupang kwento o istorya na may makalangit na kahulugan. Amen po ba? Okay, tingnan na po natin yung istorya. Verse 5, ang isang manghasik ay humayo upang manghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Verse 6, ang iba ay nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba ay nahulog sa mga tinikan, at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinakan. At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-iisang daan. Pagkatapos niyang sabihin ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga taingang pandinig ay makinig. Ibig sabihin, suriin niyo po kung ano ang ibig sabihin dito. Purihin ang ating Panginoon. Okay, reviewin lang po natin. Ano pong, tungkol saan po yung kwento? Tungkol po sa isang manghasik. So, ito po yung manghasik ng binhi. So, nagtatanim. So, paano po sila magtanim? Panahon po nila to, hindi panahon natin, ano? Ang panahon po nila, yung manghasik ay naghahagis lang po ng binhi. So, yung mga seeds. Okay? Mga seeds. Okay? Imagine lang po natin. Okay, bahala na kayo kung saan kayo pumunta. Basta, ayan. No? Ayan. So, itcha siya ng itcha. At meron pong mga binhi na may nahulugan. Okay po, no? Yung una, nahulog po sa una. Ilan po yung nahulugan nito? Binaksakan. Ilan po ang binaksakan? Hello? Ilan po binaksakan? Ha? Ilan? Na, hindi po kayo nakikinig sa kwento. No? Huwag na pakainin to. Yung hindi nakikinig, huwag bigyan. Ayan. So, ilan mo yung binaksakan? Una, tabi ng daan. Pangalawa, sa batuhan. Pangatlo, sa tinikan. At sa pang-apat, Mabuting lupa. sa mabuting lupa. Gusto kumain. So, lahat po kayo magbibigyan. Apat po maliwanag po Ngayon, wala pa po yung kahulugan, di ba? So, ano kaya kahulugan nito? Alam naman namin na ganun talaga magtanim yung mga panahon ng araw. Nagdahasik na ganyan, may binaksakan. Ito naman yun, may binaksakan naman sa daanan, sa batuhan, sa tinikan, at sa matabang lupa, mabuting lupa. So, ano ngayon? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Yun ang spiritual na kahulugan. Hahanapin natin, di ba? Sabi ng Panginoon, may pantay ng pandinig, makinig. So, nag-iisip mga tao, ano kaya ibig sabihin ni Kristo dito, ng Panginoon? Ano kaya ang ibig niya sabihin? So, layunin po ng talinhaga
ay makita rin po natin yan sa Luke 8, 9 to 10, sa Matthew at Mark, sinulat din po ni Matthew at Mark. Maliban po kay John, hindi po niya naisulat ito. Yung tatlong ebanghelyo, naisulat po yan. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung anong kalugan ng talinhagang ito. Tandaan niyo po, no, mga apostol niya, mga alagad niya ni Kristo, yung mga 12, hindi rin alam. Ano kaya ibig sabihin? Pero alam nila yung istorya kasi pamilyar sila ron. Nangyayari talaga yung karaniwan lang yun eh. Alam nila yun. Pero ano kaya ang kahulugan? Sabi sa verse 10, tinanong nila si Kristo, hindi na nila alam eh. Sinabi niya, sa inyo pinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba'y nagsasalita ako sa mga talinhaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawaan. So ito palang talinhaga ay code. Parang code ito para sa mga mananampalataya. So yung hindi mananampalataya, sinasabi ng Panginoon, hindi na maintindihan niya. Kayo lang makakaintindi niyan. Pinagkaloob sa inyo. Kaya problema, hindi nga maintindihan eh ng mga alagad. Ayun, para ipagkakaloob sa kanila ang hiwaga ng kaharian ng Diyos, si Kristo ang magpapaliwanag. Ayun, pag wala si Jesus Christ, siyempre, sino pumalit? Sino pumalit? Kay Jesus. Nung umakyat sa langit, sino pumalit? Ha? Sino pumalit? Sino na? Ha? Ha? Kala ko ang Pope eh. Sabi ng Pope, siya raw pumalit. Sabi ni Kukuloy, siya raw ang pumalit. Kaya, maraming mga bulaan dumarating. Sino ang pumalit? Sabi ng Biblia, ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, dahil sino ngayon magtuturo sa atin ito? Wala na si Kristo. Umakyat na sa langit. Nung panahon nila, nagtuturo si Jesus Christ. Kasi, kasama nila. Nung umakyat, sabi ni Jesus Christ, may darating na tagapagturo nyo, siya magtuturo lahat sa inyo. Ang Espiritu ng katotohanan, yun yung Holy Spirit. Kaya umaasa tayo sa Holy Spirit, siya ang magtuturo sa atin ito. Ngayon, tingnan natin kung ano yung sinabi ni Kristo. Ano yung kahulugan nito? Yan. O, ito Ipinaliwanag ni Jesus ang talinhaga ng mga asik. Kasi wala pang Holy Spirit eh. Sa panahon natin ngayon, Holy Spirit papaunawa sa atin. Pero nung panahon na yon, si Jesus ang nagtuturo. Okay, ito yung, sa inyo lang to sabi ni Jesus, kayo lang nakakaalam nito kasi kayo lang mga alagad ko. Hindi ko to sasabihin to sa mga ibang tao na hindi talaga nananampalataya sa akin. Pero kayo, nananampalataya sa akin, alagad ko, papaliwanag ko. Sa inyo binigay ito, kahulugan ito. O, ito na ang kahulugan. Ready na po tayo. Luke 8, 11 to 15. Ang tanong po natin, sino po ang pupunta sa langit? Sino po ang pupunta sa langit? Okay. Luke 8, 11 to 15. Ito na po. Ready na po. Verse 11. Ngayon, itong talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yung pala yun, ano? Yung palang tinatanim, salita pala ng Diyos yun. Ayan. Sino kaya yung nagtatanim? Paaring si Kristo, siya yung nangangaral, paaring siya yun. Okay. So, tinatanim, yung binhi, salita ng Diyos, pinapangaral. Ayan. Ang mga nasa tabi ng daan, yun ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So ito yung una, yung bumaksak doon sa daanan. Natapakan ng mga tao, dinagit ng ibon, yung pala ibon, yung dyablo, tinuka, kinain. So, inagaw ng dyablo yung salita at sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Yan, nakakalungkot, ano? Sayang. Okay, verse 13. Yung mga nasa bato, nabaksakan naman ay nasa bato, sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita. Oh, praise the Lord. Yan, oh, tinanggap nila ng masaya. Oh. Subalit, ang mga ito'y walang ugat. Sila ay sumampataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod.
pagsubok. Ano po yung pagsubok na ito? Ito po yung problema. Suliranin, hindi niya kaya. Akala niya, pagka nanampalataya siya kay Kristo, wala sa siyang problema. Nung nanampalataya kay Kristo, lalo pang parang nadagdagan pa. Yung problema dumarating sa kanyang buhay. Hindi niya nakita yung blessing na nasa likod ng mga pagsubok na ito. Kaya ano po nangyari ay tumalikod. O, ano ba tawag natin dito? Tumalikod. Yung term na ginagamit natin, nag-backslide. So, hindi po na-attend na ito sa church. Tumalikod. Nag-backslide. Ayan. Verse 30. Ang kalungkot po. No? Meron naman pong nahulog naman sa tinikan, sabi ni Kristo, ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy, ay sinakdal sila ng mga, ano po yun, alalahanin, kayamanan, kalayawan sa buhay, ang kanilang bunga ay hindi kumulang. So, hindi nahinog yung kanilang bunga. Maaring sila ay naging materialistic. Yung mga alalahanin nila sa buhay, paano na to? Linggo, sayang yung kikitain ko kaysa magsimba ako. Bukas siya ng tindahan niya ng linggo, is na isasara niya. Sayang yung kikitain ko, marami kong babayarin. Yung offering, yung tithes, kulang pa to sa akin. So, hindi na nag-o-operate tithes. Tapos, maluho pa. Basta may lumabas na bagong modelo ng cellphone, di ko na alam bagong modelo ng cellphone ngayon. Ang alam ko lang modelo, yung Nokia 3210, 3310. Inabutan niyo ba yun? Yung cellphone na yan. Ayan. Ayan, call and text lang yun eh. Okay na tayo doon, kapatid eh. Call and text eh. Ngayon, di na tayo kontento. So, marami mga pictures. Ayan. So, kalayawan sa buhay, luho. So, ibig sabihin, itong kapatid na ito ay nalulong sa masamang bisyo, parang ganun po, no? Yung, pinukman ganun, nagisilang na, nalulong. Ayan. So, hindi nagbunga, kinapisuran pa. So, pwede natin sabihin, nag-backslide dito. Okay po, no? Nakakalungkot. Okay. Pang-apat, nahulog sa mabuting lupa. At sila na pagkatapos maring ang salita ay iningatan ito sa isang tapat na mabuting puso at nagbunga ng may pagtsatsaga. Amen. Ano? Ito yung mga talagang nakita natin ay nagbubunga, lumalago sa kanilang pananampalataya. Okay. Ayan. Tanong. Sa apat po ito, sino ang pumunta lang sa langit? Palagay nyo. Sister, sumagot na. Pang-apat. Okay. So, yun ang Panginoon. Sino pa po? Nahulog sa mabuting lupa. Yung pang-apat. Yung nahulog sa mabuting lupa. Itong pang-apat. Amen. Sino pa po ang pwedeng sumagot? Okay. Ang premyo po natin ay anong pa-premyo natin? Yung cellphone ba? Anong pa-premyo gusto natin? Okay, yung tatama po ay meron pong special na regalo. Kaya lang sa Christmas party na natin bibigay. Ayan. Ano pong cash gift na lang siguro. Medyo malaki-laki po yan. Sino pa pong pwedeng sasagot? May dalawa na po tayong potensya. Isa na lang po, pwedeng sumagot. Sino po doon sa apat? Ang pupunta, palagay nyo, pupunta sa langit. Okay, last call. 1, 2. Wala na pong gustong mag-isip eh. Okay. Suriin po muna natin. Paano po ba ang tao pupunta sa langit? Paano pupunta ang tao sa langit? Anong dahilan bakit siya pupunta sa langit? Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ibinigay niya ang kanyang tanging anak.
upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit po tayo pupunta sa langit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa sanlibutan ay nagbigay po siya ng tanging pamamaraan upang tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. Paano po yun? Ay sa kanya pong ibinigay ang kanyang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya si Kristo po ay namatay, nilibig, at nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Okay, ngayon, paano po tatanggapin ng tao ang kaligtasan galing kay Kristo sa kanyang anak dahil sa pag-ibig ng Diyos? Ito po ay tatanggapin ng tao kung siya ay, sabi yan, sino mang sa kanya ay sumampalataya. Yung manampalataya at magtiwala kay Kristo ay hindi na mapapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya, sabihin na nakakita, nakakilala, si Jesus pala ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, upang tubusin ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Siya ay namatay, nilibing, at nabuhay muli sa ikatong araw at ngayon po ay nakaluklok na po siya sa kanan ng Ama. Amen po ba? Siya ang anak ng Diyos, ang Mesaya, ang tagapagligtas. Amen. Hindi lang po nakakita sa anak kung sino siya, kundi sa kanya ay sumampalataya. Ibig sabihin, nagtiwala kay Kristo sa anak upang siya ay iligtas sa kamatayan. Dahil ang tao, nakita niya, hindi niya kayang iligtas sa kanyang sarili dahil tayo po ay makasalanan. Amen po ba? Ayan. Kaya nga po kailangan ng Savior. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan. Ay, tuloy ko po yun. Upang sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ano po ang ibibigay ni Kristo at pangako niya sa mga sasampalataya sa Kanya? Yung nakalooban ng Diyos, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. May expiration po ba? Eternal life? May expiration? Wala. Ngayon, ano pa yung katiyakan? At siya'y bubuhayin sa huling araw. Bibigyan po tayo ng bagong katawan. At lahat po yan ay biyaya ng Diyos. Lahat po na yan ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Na ating tinanggap sa magitan ng pananampalataya. Okay, balik po tayo doon sa mga sasagutin po natin kung tama po yung sinabi ng ating kapatid, kung sila po itatanggap ng 10,000 pesos. Kung tama po yun. Care of Sister Hope. At Pastor T. Okay? Yan, 10,000. Pare mo, manalo yung isis mo. Sa inyo rin napunta. Piyenan mo naman yung isa. Oh. Kung tama sila, tigpa 5,000. Sa iyo rin yun, di ba? Sa inyo rin na tinaman. Tama, no? Tama, no? Mama mo ba, ate mo? Nalilito ko eh. Ate mo lang. Okay, purihin ang Panginoon. Okay, tingnan natin, ha? Okay, ngayon ang tanong, ganito. Sa apat, sino ang nanampalataya? Sa apat. Sino ang sumampalataya? Tingnan natin. Tingnan natin, ha? Dali. Sino yung sumampalataya? Una, nahulog sa daan. Sumampalataya ba ito, yung nahulog sa tabi ng daan? Ang mga nasa tabi ng daan ay mga nakinig tapos ay nakinig lang pero hindi sila sumampalataya. Bakit? Kasi dumating ang dyablo. Anong ginawa ng dyablo? Para inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So ano lang ang gagawin ng dyablo para hindi maligtas yung tao pag na-share ng gospel, nataniman ng binhi, ay kailangan lang dagitin ng dyablo yung salita
sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Kasi ito lang po ang requirement ng Diyos. Ano po ang requirement ng John 3:16? Kung sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Sa oras na sumampalataya ka, meron ka ng buhay na walang hindi ka na mapapahamak. Pag nakita mo si Kristo Jesus pala ito, then nagtiwala ka sa Kanya, ikaw ang aking tagapagligtas sa nalang ko. Sa iyong puso, hindi nadagit ng dyablo, naunahan mo ang dyablo, pumasok sa puso mo, nanampalataya ka, hindi niya nadagit, ay ligtas. Amen. Kaya lang, hindi nangyari yan doon sa una. Sapagkat ang kanilang, sapagkat dinagit ng dyablo, hindi po tumanim sa kanilang mga puso. Napakinggan lang na, pero hindi po sila nanampalataya at nagtiwala kay Kristo. So ano po nangyari sa mga nadagit? Hindi sila sumampalataya at naligtas. Yeah. Amen po ba? Kaya sabi po doon sa verse 12, upang hindi sumampalataya at maligtas, hindi po nadagit ang dyablo. So ang nalaglag po sa bato ay nanampalataya at naligtas. Kaya lang po, sa kanyang pamumuhay dito sa lupa, hindi niya nakayanan yung mga problema, mga pagsubok, nag-backslide po. Pero hindi po nakasalalay sa kanyang pagbabackslide yung kanyang kaligtasan. Dahil nanampalataya po siya kay Kristo at siya ay naligtas. Yun po yung hiwaga ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya po ito ay hindi po ito nagbunga. Nag-backslide. So, huwag po nating hatulan na ay, nag-backslide, hindi pupunta na yan ng impyerno. Eh, sayang naman, tinubos na ni Kristo yung kanyang kasalanan. Panalangin na lang po natin, kapatid, ito makabalik sa ating Panginoon. Pero yung kanyang kaligtasan, sabi ng Biblia, ay biyaya ng Diyos. Hindi po ito sarili nating gawa. Ito po ay kaloob ng Diyos. Kaya kung ang tao po ay nanampalataya kay Kristo, binigyan na po siya ng kaloob ng biyaya at buhay na walang hanggan. Kaya nakakatawa po, yung buhay na walang hanggan, pag binigay na po sa iyan, wala pong expiration yan. Hindi ka naman deserving, di ba? Kasi biyaya ng Diyos, pagmamahal ng Diyos yan sa iyo. Na kinilala mo yung kanyang anak, sumampalataya at nagtiwala ka kay Kristo, yun ang po yun. Yun po yung ating kaligtasan. Kaya lang po, dumating lang ang panahon, nagkaroon ng pagsubok, maksak yung kapatid natin, na dupay-pay, dala ng mga problema. So, at least, hindi po nadagit ng dyablo yung salita ng Diyos upang siya ay hindi po manampalataya at maligtas. At least yung kapatid natin na ito, ano po, ay nanampalataya at maligtas. Amen po ba? Naintindihan po ba niya? Ayan, yan po, no? Okay. So, una, hindi naligtas. Okay. Kung ito naligtas, out na, no? Out na po yung sagot nyo, no? Hindi tama. Kasi naligtas to yung pangalawa eh. Yun lang, nag-backslide dahil may problema lang, may pinagdadaanan. Pero ligtas. Okay po. So, yung di po naligtas, yung nadagit, yung una. So, pag hindi po nadagit ang dyablo, yung sa puso natin, at sumampalataya po, finish line na po yun. Save na po. Pinag-aaralan po natin yung sino pupunta sa langit, ha? Ang pupunta sa langit, tandaan nyo po, yung niligtas ni Kristo, hindi po yung mabait. Hindi po yung sumusunod. Biyaya po kasi, pinag-usapan po natin yung kaligtasan. Ayan. At hindi po yan sa ating sariling gawa. Ito po yung biyaya ng Diyos, kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos na po.
Okay, tignan po natin. Baka bago po sa inyo to, no? Baka na-shock po kayo. Okay. Kasi nung unang binasa ko po ito, ang sagot ko rin yung number 4 lang po. Yan. Yung pangatlo, nahulog naman sa tinigan ang mga nakinig subalit sa kanilang pagpapatuloy. Nagpatuloy naman po ito. Kaya lang ay naging, nahulog naman ito sa mga alalahanin, kayamanan, layaw, material, na bagay, kalayawan sa buhay, hindi nagbunga. Ang nangyari pa, baka natisod pa. Naging materialistic. So, nalayo na rin po ito sa church. Hindi na po yung nagtatides kasi mas minahal po niya yung siguro yung pangangailangan niya, yung pera, mga alalahanin, yung po naging priority niya. So, naging materialistic po itong kapatid na ito. Pero at least, hindi nangyari sa kanya yung nangyari doon sa natuka ng ibon na agaw, hindi nanampalataya, hindi naligtas. At least doon, nanampalataya, naligtas. Dahil ang kaligtasan ay hindi po nakasalalay sa ating gagawin, sa ating gagawin, kundi sa ginawa ni Kristo. So, ang kailangan lang po ng tao ay makita kung sino si Kristo, si Jesus, manampalataya at maligtas. Yan. So, kaya lang po ay dumating sa buhay ng kapatid natin na ito na nakita niya yung pangangailangan, nag-concentrate siya, nagpayaman siya, nagluho, naglayaw. So, hindi na nag-tithes, hindi na nag-offering, hindi na nag-attend. So, panalangin po natin ang kapatid na ito ay makabalik po siya sa ating Panginoon, yung relasyon bilang ating Ama. Kumbaga, ito po yung sa pamilya, ito po yung anak na naglayas. Pero, hindi ibig sabihin naglayas, hindi na anak. Naglayas po yung anak nyo, nagtanang. Misis ko, tinanang ko. Sabi ng nanay, hindi na kita anak. Hindi pwede, no? Sabi ng tatay, hindi na kita anak. Anak ka pa rin, kaya lang, pasaway lang. Verse 15, ito na. Ito yung sagot ng karamihan. At ang nahulog sa buting lupa, sila pagkatapos pa rin ng salita, iningatan ito sa isang tapat, mabuting puso. Nagbunga ng may pagtaka. So, meron pong mga tumanggap sa Panginoon na natili, nagbunga. Ligtas po sila at nakakitaan ng bunga. So, yung una, hindi po naligtas yun, nadagit po, hindi nanampalataya. Hindi po siya dumaan doon sa tawag dito, yung pinaka-basic. Ang basic po ng kaligtasan ay manampalataya kay Kristo. Magkaroon ng buhay sa walang gamit. So, ang pagiging anak ng Diyos, biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos na walang gamit. Okay. So, nadagit po yon. Yung pangalawa at pangatlo, nanampalataya kay Kristo. Kaya lang, meron pong pinagdaanan, meron pong nangyari sa kanilang buhay na sila po ay nag-backslide. Ayan. Panalangin po natin mga kapatid na ito, makabalik po sila sa kanilang relasyon, sa ating at meron po na mabuting lupa na sila po ay nagbunga. At sabi po sa ibang ebanghelyo, sila po ay nagbunga ng iilang. Meron pong 10, 20, 50, at meron po 100. Ayan, purihin ang ating Panginoon. So, ang biyaya ng Diyos o kaligtasan ay ang ating kaligtasan ay biyaya po na tinanggap sa natin sa gitan ng pananampalataya. Naalala po ba niyo yung magnanakaw sa tabi ni Kristo? Diba?
Yun po yung standard, yun po yung basic. Yun po yung minimum. At least, sumampalataya kay Kristo ay naligtas, hindi nadagit ng ibon yung salita ng Diyos na binhi na pumasok sa kanyang puso. Kaya lang, pagkatapos ng doon, may pinagdaanan at natukso. Ayan. Bakit pong nagkaganon, mga kapatid? Dahil ang diablo, kapag ang isang tao nawala sa kanya at nakakilala sa Panginoon, hindi niya nadagit yung salita ng Diyos, na born again, anong ginagawa po ng diablo? Tumitigil na po ba? Hindi po. Lalo niyang pag-iinitan yung tao na yon. Tutuksuhin niya, bibigyan niya ng marami mga problema, hanggang bumigay, mag-backslide. Yan. At hindi maging mabunga. Kaya ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Sabi ni Kristo, ako'y pumarito upang sila magkaroon ng buhay, magkaroon nito ng may kasaganahan. Tumigil po ba ang diablo sa atin, mga nanampalataya dito? Hindi na po niya madadagit yung salita kasi nanampalataya na yung tao. So ano na lang ang gagawin niya? Hadlangan niya yung tao na magkaroon ng bunga. Naintindihan po ba ninyo? Hadlangan niya yung tao magkaroon ng bunga. Ephesians 6:12-13. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman ng dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na nag-aari sa libutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayo matatag. Kaya nga sabi po ng Biblia, meron po tayong labanan. Pagkatapos ang tao na born again, ang kasunod po niyan ay lumago siya at magbunga. Kaya lang, ang diablo, pipigilan po niya yon, gagamitin po niya lahat ng kanyang kapangyarihan upang ang mga mananampalataya ay hindi po magbunga at hindi po lumago. At least, naligtas. Pero ano po yung buhay nila dito sa lupa? Hindi po pakinabang. Bakit? Kasi hindi po nagbunga. Yan. Ano pong layunin ng bunga? Matthew 12:33. O gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito. Sapagkat ang puno ay makikilala sa magitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabuting bagay, gayong kayo ay masasama, sapagkat sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Ano po ang layunin ng bunga, mga kapatid? Ang bunga ay upang makita po na ikaw ay anak na ng Diyos. Ano po dapat? Makikilala na ikaw ay anak na ng Diyos dahil ikaw ay nagbubunga. Hindi po yung bunga ang magiging dahilan para maging anak ka ng Diyos. Dahil kung ano po yung puno, kung masama po yung puno, masama po yung bunga. Kung mabuti ang puno, mabuti po ang bunga. Kaya baka makonfuse po kayo rito na yung bunga ang nagiging dahilan, kaya naging puno siya. Hindi po, paligtad po. Kaya po yun ang bunga niya, kasi yun ang puno. So, makikilala po sana tayo ng sanlibutan kapag tayo ay nagbubunga. Kaya lang, ang nangyari po doon sa pangalawa at pangatlo ay hindi po nakakitaan ng bunga, nabugok po, nawala, hindi nagpatuloy yung bunga, naligtas lang po sila, subalit hindi po nakakitaan ng bunga. Yan. So, yun po yan. Kaya ang nangyayari po ay, Kristiyano ba yan? Born again? Ba't ganyan born again? Baka baligtad pa po nangyari, ibang bunga pa po ang nakita, ay naging katitisuran po.
So, yun po ang mangyayari, mga kapatid. Ay hindi po makikita kung talagang sila ligtas. Pero ligtas po sila. Kasi hindi nga po nagbunga. So, parang walang pinagkaiba. Parang naligtas lang, pero pag kinumpara mo sa mga unbeliever, parang unbeliever din. Kasi ang barkada niya, unbeliever. Dati hindi gano'n. Kaya lang, nag-backslide nga, ay may pinagdaanan, ay hindi nagpatuloy sa church na wala. Pero pansamantala lang po yun. Kapatid. Ayan. John 15:8, sa magitan nito ay niluluwan natin ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga anak. So, pag nagbubunga ka, makikita ng mga lahat, ay alagad nga ito kasi nagbubunga. At naluluwalhati ang Diyos. Naintindihan po ba niya? Naluluwalhati po ang Ama. Natutuwa po ang Ama. Yung mga anak na pasaway, hindi po nagbubunga, ang Ama, ano po nangyayari? Nalulungkot. Ang Holy Spirit, umiiyak po. Dahil po yung mga anak ng Diyos na ito, ay mga kapatid natin, ay naging pasaway. Ano po ang dahilan? Bumagsak sa tukso, o pagsubok, o naging materialistic. Ano po ang mangyayari doon sa hindi nagbubunga? Ito po nakakalungkot. John 15:1-2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Baka po kasi mainggit, ay pwede pala yun, nakakainggit naman sila. Pwede pa lang din na ako magbunga pero yumaman pa. Oh, kaya lang, siyempre, yumaman siyempre, may ano na yun, may korupsyon. Diba? Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, tingnan nyo ha, ang bawat sanga sa akin, na kay Kristo na. Nasa kanya na, pero hindi nagbunga, ano ang ginagawa? Ay inaalis niya. Hindi ka nagbubunga, sige. Alisin na kita dyan. Muwi ka na rito. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga. Kasi ang bunga, napapakinabangan po ng mga tao. Ang puno walang bunga, hindi napapakinabangan kasi wala nga pong bunga. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, para maging mabunga po tayo ay pinarurusahan niya, itinutuwid niya, bilang kanyang mga anak, dinidisiplina po niya. Hebrew 12, verse 10-11, sapagkat totoo kay pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, yun po yung tatay natin dito sa lupa. Ngunit siya ay sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Ang Diyos po, pinarurusahan tayo ng disiplina upang maging banal. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot, gayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisisanay sa magitan nito. So ano po yung bunga na ito, mga kapatid? Ito po yung bunga ng katwiran, ng kabanalan ng ating Diyos. Ito po yung fruit of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:13-15. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built, thereupon he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So yung bunga po natin, yung mga anak ng Diyos na bubunga, meron pong nakaabang, ano po yun, ganting pa sa ganting. Huwag po kayong mainggit doon sa mga anak ng Diyos na hindi po nagbunga. Pagdating po sa awarding ceremony, sila po ay ligtas kasi ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Amen? Kaloob ng Diyos, walang bayad. Subalit yung bunga po natin, may effort po tayo rin doon, nagbunga tayo, iningatan natin yung salita ng Diyos, nagtuloy-tuloy po tayo, ay bibigyan po tayo ng Diyos ng gantimpala. Iba po yung reward sa langit, iba po yung eternal life. Eternal life para sa lahat po ng sumampalataya, walang bayad po yun. Subalit yung bunga ay meron pong gantimpala.
Kaya ano po ang mangyayari doon sa mga nagpayaman, ng mga kapatid natin, may pinagdaanan, may problema, hindi na nagpatuloy. Ano po ang mangyayari? Dahil nakasalalay lang po sa punto nito yung kanilang buhay. Pagkatapos po nun, ginunaw ng Diyos ang langit at di ba? Lupa, wala rin po yung ari-arian nila rito dahil magkakaroon po ng bagong langit at lupa. So, nasa na po yun? Wala na po yun. Pag namatay po sila, wala na rin po yun. Di nila alam po anong gagawin ng kanilang mga kamag-anak doon sa ari-arian nila. Amen po ba? So, tunaw na po yun, sunog na po yun. Dumaan sa apoy, hindi po nanatili. Kasi, earthly ang pinanggalingan. Pero kung spiritual po ang pinanggalingan ng bunga, dumaan sa apoy, dinitis, ay nanatili, meron po yan gantimpala. Kaya ano po mangyayari sa mga kapatid natin? Sayang. Sayang. Hindi ako nagbunga. Ang tunay na kayamanan pala nasa langit, hindi dito sa lupa. Kaya ano po ang nangyayari? Tinawag po, Sister Cristel. Tama, no? Asa na? Tinawag ng Panginoon. Asa anak ko si Cristel? O, ito yung gantipan ko. Palakpak. Ano po mangyayari doon sa mga hindi nagbunga? Tululaway na lang, saka palakpak. Ganda ng corona. Ganun lang. Ganda ng bigay. Tapos pinamahala sa kanya yung isang bahagi ng langit. Diba? Mga ginto, lahat. Ikaw, prinsesa ka dyan. Prinsesa ka. Ay, tigay palakpak lang, kapatid. Sayang kung nanatili sana ako, nagbunga sana ako. Hindi sana ako tiga palakpak. Pero at least, ligtas. Hindi napunta ng impyerno. Dahil nanampalataya siya kay Kristo. Kaya lang, naligtas lang po siya. Wala po siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya wag po natin makinitan, kaawaan po natin yung mga kapatid natin na hindi po nagpatuloy, may pinagdaanan, naging materialistic o ano pa man. Panalangin po natin na sila po ay makabalik sa ating Panginoon at maging mabunga rin po kanilang buhay dito sa lupa upang magkaroon din po sila ng gantimpala sa ating pong awarding ceremony. Kailan po yun? December 29. Okay, 2024 yung ating awarding ceremony. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos sa langit, salamat po. Pinakita po sa amin, napakadakila po ng iyong awa, ng iyong biyaya at kaligtasan. Subalit, nakakalungkot lamang, Panginoon, meron po mga anak ko naging pasaway. Hindi po nila nakita na meron kang gantimpalang nakalaan para sa mga magbubunga na mga anak mo. At yun po ay ayon sa aming bunga dito sa lupa. Salamat po sapagkat ang aming kaligtasan ay pag-ibig mo, Panginoon. At least yung aming mga kapatid na ito na hindi naging mabunga kanilang buhay dito sa lupa ay naligtas at hindi po napahamak sa impyerno. Patuloy pong nilapit namin sila, Panginoon, na makabalik po sila sa iyo at maging mabunga po ang kanilang pamumuhay dito sa lupa upang ikaw ay maluwalhati namin, Panginoon, sa magitan ng aming mga po. Salamat po at sa mga nagpapatuloy, patuloy po kami, Panginoon, na maging mabunga sa iyong kaharian dito sa lupa. Kakakitaan kami ng bunga, Panginoon, upang ikaw ay maluwalhati, ang pangalan mo ay maitaas sa aming mga buhay. Sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. Salamat po tayo ito. Hindi naman tayo. Hindi po na tuloy po tayo lahat at nalaman po tayo sa solid seat. Praise God from whom all blessings flow. Praise
lahat po ay magsabi ng Amen. Ay, patalaan po natin sa ating pagkain. Lord, we thank you po sa natapos po namin gawain ngayon. Naway naging kalugod-lugod po ito, Lord, at ang mga salita mo po ay tumanim sa aming mga puso't isipan. Hiniling din po namin na i-bless mo po ang aming tatanggap ng pagkain sa umagang to at ihatid mo po kami sa aming mga tahanan ng salamat po. In Jesus' mighty name we pray.